Asan yung ganitong cookie? It's here. Si baby yung... Nawalain na. Opo. Si baby bumili sa amin ng ganito. Thank you, baby ko. Hello! We're here sa hotel. Grabe yung pinagdaanan natin. Kapagod. Andito na kami. Woo! Anyway. So, aray! Sakit yung pingpong. So, we're here already sa Hong Kong. This is our first official day at mga 1 o'clock na ata. Tapos gutom na kami. Hindi pa kami kumakain. Layo ng nilakad namin. Hindi na rin ako nakapag-vlog kasi sobrang hassle magbit-bit ng maleta tapos maglakad and mag-vlog at the same time. Tapos here, magkakaiwalay kami ng rooms nila mama. Sa amin yung napunta yung may twin bed pero yung kanila yung parang magkakatabi. Yun lang may ng update kasi nagmamadali kami. So, yeah. Yay! We're here! Puntahan natin sila mama because they need our nail cutter. Tignan niyo guys, ang cute kasi nasa corner kami. Kami yung pinaka-corner. Ano siyang old creepy hotel vibes, pero ano naman siya. Hello. Ito ba ako nandito? Ayan, dito sila. Ma? Hi! Ay, mali! Sila mama, kabila. Asa kami na? Open, ay wait lang, kain muna tayo, tas ano, game lang pala tayo. Yung pinagkaiba lang sa amin, yung bed magkahiwalay. Oh, cute to. Pero lahat pala ganito, parang corner lahat. Yes, ang ganda-ganda. Ganda, no? In fairness. Hindi lang kakaingit naman kayo magkatabi. Talaga. Akin niya, una na yung kanila. Oh, tuwang-tuwa siya sa mga gift niya. Ang daming gift. Oh my God. Ang cute ng baby Alessia. Ay, yung ano pang break. Sabi nila tayo ngayon sa Baka mag-ano kasi. Hey guys, so we are back sa hotel room. And yun, so ginawa kasi ni ate, nagkuha siya ng iba-ibang room. Ako, si Papa, sila mama, tapos sila Kuya Aldos or sila ate with baby Alessia. So basically, tatlong room. Gusto ko lang i-share. And tapos na kami kumain. Dito pala kami nag-check-in sa Kimberly Hotel. I think yun yung name. Tama ba? So okay lang naman siya. Hindi ko rin alam yung price range kasi yung nagbayad dito is si ate, tapos babayaran na lang namin siya. So yun, I think okay naman siya. Anyway, nag-CR lang kami kasi syempre, nagpalit ng damit. Kasi yung damit namin kanina, yun na yung damit namin since last 2 a.m. pa. Kasi 2 a.m. 2:30 kami nag-prepare. Tapos mga 3 a.m. kami pumunta nila mama sa airport. Ang aga namin kasi parents ko talaga super takot sila laging mali. Lalo na yung dad ko, super duper timely talaga niya or super disciplined niya with time. Anyway, kumain kami doon lang sa malapit. Dito, sin walking distance, 5 minutes away. Ang dami kasi ditong kainan sa area na to. Today, chill lang kami, tapos mamaya kaya nagpalit na rin ako ng damit kasi lalabas kami ulit. Yung damit ko pala kanina ito, dito pa siya kasi plan ko ulitin yon sa pabalik namin sa airport. Actually, yung tank top baka hindi na, pero yung sweatpants I might. And also the hoodie, sinabit ko nito yung hoodie. Yun, so yung hoodie is from Adidas and then actually gift yan ng isa sa mga boss ko sa part-time job. And then yung, toiletries. Okay. Boyfriend duties for a while. Toiletries? Okay. Okay, found it. Okay, as I was saying, yung OOTD ko earlier, which is not really an OOTD, sobrang ano lang yun, as in chill, airport outfit. First time ko ulit mag-gray sweatpants or mag-sweatpants in a long time. Kasi parang in my age, di na siya uso. Parang mga bata na lang yung nag-sweatpants. Pero feel ko, gusto ko talaga siya gawin kasi airport outfit siya ng madami. So yung nag-sweatpants ako and yung tank top ko, both are from H&M. Sweatpants, sobrang tagal na niyan sa akin. As in, since college pa ako niyan. And now, maglalagay ako ng sunscreen just to be sure. Kasi lalabas tayo ulit. And my sunscreen is just from Routine. This is yung sa Zap. If you guys know yung Zap, doon ako nagpa-laser ng face, yung Photo Facial or Advalite. So yeah, this is your Routine sunscreen kasi SPF 70 siya. Ang issue ko lang with this one, which is my issue with every other sunscreen that I use, is after a while, nagiging oily talaga yung mukha ko. As in, shining, shimmering, splendid yung mukha ko. Tapos this time then, I only brought mga essential ko na mga skincare, which I don't normally do. Lagi kasing dala-dala ko lahat.
Tapos, ay, hindi ako sanay. Hindi ako sanay ngayon na sobrang konti lang ng dala ko. Kaya ko naman pala na ganito lang kalit yung laman ng skincare ko. Pero yung pinaka nalimutan ko dalhin is yung ice rollers ko. Because for the past, magwa 1 month pa lang, lagi ako nag-ice roller morning and night. Yung mga tatlo yung nagsabi sa akin in person na parang lumiit daw yung face ko, lumiit yung face ko, mas nagganon. Pero wala talaga akong ginagawa since tinop ko yung, if you guys have been watching, baka alam nyo na gumagamit ako ng LED stick. May effects naman siya, instant naman yung effect niya, pero hindi long term. Dami ko sinasabi na, dami ko energy because the whole time na nag-vlog ako, dito wala akong spills kasi nahihiya ako mag-vlog in front of my parents and my sister. Pero yun lang. Ay, dyan si Daddy Angie. Hello, Daddy Angie! Hello. Sabi hindi ka kita sa camera, pero nakadamit ka ba? Hindi. Okay. Bye! We're home. We're home. Pero yun, I'm so tired. Actually, we're all very tired. Pero ewan ko, parang ang saya. Ito yung mga days na parang kaya mo na lang umuwi. Pero ang saya kasi ng feeling na mabakasyon ka, so lang ang iniisip na work, wala kang iniisip ng trabaho. Ang saya lang, ang saya. Pero it's also very, very, very fulfilling na kasama mo yung family mo. Yun, ang cute-cute ni Alessia the whole time. Actually, dami kong clips. Yun, pero family, ang saya talagang kasama. Pero also, gusto ko lang i-share na 15,000 steps ako today. Ang kapoy. Sobrang pagod. And then also, I wanted to share na yung sa prison gallery, sobrang nice niya. In a sense na marami kang matututunan. Kaya hindi din ako masyado nakapag-film. I mean, feeling ko ang dami ko na-film yung prior to getting inside or pagkapasok. Tapos biglang nag-stop na ako mag-film kasi binasa ko na yung mga articles, yung mga nakapaskil doon. Binasa ko na siya. And grabe, parang parang Victorian era kasi yun. Or Victorian prison, yung tawag ata doon. Tapos parang yung mga ibang yung mga initially, mga inmates doon is yung mga, ang tawag doon, mga pirates, mga ganun. Basta yung mga pumupunta illegally to their places, yung mga bandits ba tawag doon. Tapos eventually, nung nag-iba na yung rules, ganyan, mas dumadami na yung mga tao with different kinds of kasalanan. Yung mga Asian people, mas malupit yung ginagawa sa kanila versus yung mga European. Kasi that time, may sinakopatan ng British or ng Britain, basta yun. Sinakop yung Hong Kong ng Britain or something. Kaya mas forgiving sila doon sa British people. So yun lang, so ko lang i-share yung mga knowledge na tutunan ko. And meron din dong shinare. Parang nakulong siya and every time na lalabas sila, every day, they only had 15 minutes para lumabas na prison nila. Pero may walls pa din, sobrang taas. Na tipong sky lang yung pwede na natingnan. I couldn't put myself in their shoes na parang wala kang
nakikita outside. As in, para ka talagang wala kang nakikita. Parang hindi ka talaga part ng world. Ganun ka, sobrang wala. Yun lang. Tomorrow is gonna be another day. Di ko alam kung pagkasamahin ko tong vlog na to. Feeling ko ang dami ko ikakat dito sa mga ebas ko kasi ang dami kong magsalita today. Pero yun, see you guys tomorrow or later. Bye.